Okay, this time let's talk about leadership, no? Maraming mga managers, mga nangunguna sa mga different organizations, um, pero hindi lahat leader. Hindi lahat leader. Kasi kapag gusto mong maging leader, marami kang dapat na isasaalang-alang. So ngayon mga kaistorya, pag-uusapan natin, ano ba yung mga katangian ng isang leader, ng isang totoong leader. Oo. Dito man tayo, part 1 lang ito ha. Set aside muna natin yung mga love life, yung mga how to attract dyan. Babalikan natin yan. Dito muna tayo sa ano ba ang mga katangian ng isang tunay na leader. Mahalaga kasi na makuha mo yung mga katangian ng isang tunay na leader para mag-improve yung organization na hinahawakan mo. It could be business or non-business organization. Lalago yan kapag ikaw ay isang tunay na leader. So, number 1 na qualification talaga ng isang tunay na leader, mga istorya. Take note ang tunay na leader, hindi siya insecure. Ulitin ko ang tunay na leader, hindi siya insecure. Hindi siya nangangamba at hindi siya natatakot kapag nakita niya na sa organization niya, merong mga magagaling na tao dyan. Na kung minsan nga, mas magaling pa sa kanya. Kahit na mangyari yon, hindi siya matatakot. Kasi, hindi naman ibig sabihin na leader ka, alam mo lahat. You have to accept na tayong mga tao, meron tayong mga kanya-kanyang strength at weaknesses. Maaaring ang strength ko, weakness mo, ang weakness mo, strength ko. So, ang role talaga ng leader is to utilize the strength of your people to achieve one common goal. Doon mag-step up ang isang tunay na leader. So, dapat kilala niya, alam niya ang bawat tao niya. Ano ang strength ng tao na ito? Ano ang strength ng tao na ito? Ano ang weakness niya? Para ma-synergize niya lahat yon to achieve one common goal. Ang karamihan kasi na nakikita ako na inilagay sa isang mataas na posisyon, hindi nila iniisip ang bigger picture. Hindi nila iniisip ang kabuuang organization. Ang iniisip nila sarili niya, status quo. How to protect their status quo. Kaya ang nangyayari po, nagsasuffer yung organization. Bakit? Kasi, kung ang iniisip mo ay how to protect your status quo, insecure ka. 'Di ba? Ayaw mong may makalamang sa'yo. Kaya ang ginagawa ng taong ito, kapag meron siyang nakikita sa organization niya na magaling, pinapatay niya yan. Hindi pinapatay physically pero pinapatay niya pinapatay niya yung potential ng tao. Ayaw niyang mag-shine yung tao na yon kasi natatakot siya na baka ma-outshine siya. Which is mali. Kasi nandiyan ka na leader ka na Ang gagawin mo na lang, paano mo ma-maximize ang potential ng tao na iyon to achieve one common goal which benefit all. Pero kapag hindi ka tunay na leader, ang gagawin mo, you will make power play. Ipa-power play mo ang tao na yan. Pupolitikahin mo ang tao na yan. Para hindi siya mag-shine, masasakal siya hanggat sa aalis na lang siya sa organization. So ano mangyayari mga kaistorya? Mawawalan ka ngayon ng isang tao na sana makakatulong sa organization mo to achieve more, to soar high. Hindi. Kaya ang maiiwan sa organization mo, yung mga taong mediocre, yung mga taong walang masyadong yung mga taong mediocre. And worst case scenario pa, kahit mga tao na mediocre aalis pa rin kapag ang leader ay ganun Kasi yung leader kasi parang coach ng basketball yan.
Diba? Ang leader kasi, parang coach ng basketball yan. Ibig ba sabihin, kapag ka-coach ka ng basketball ay talagang ikaw ng pinakamagaling na player? Hindi eh. Kung titingnan mo nga sa mga basketball leagues, sa mga sikat na mga professional basketball leagues like the NBA or even the PBA, di ba? Sino ba mga winningest coach ng NBA? Sila ni Pat Riley, sila ni Phil Jackson, sila ni Steve Kerr, di ba? Sa PBA naman, ang alam ko lang si Coach Tim Cone. Noong bang kabataan nila, super player ba sila? Magagaling na player ba sila? Hindi. Average player lang sila. But they are a leader. Pero nag-champion yung mga hinandol nila na team. Bakit? Kasi they are good leaders. They are good leaders. Alam nila kung paano i-maximize ang bawat talent ng mga player nila. Paano yun i-synergize? Paano yun i-combine yung mga talents na yun para ma-achieve yung one common goal, which is to win the championship. Kaya yun ang nangyari sa kanila. Winningest coach, Phil Jackson, maraming championship rings. Pat Riley, marami din, di ba? Steve Kerr, marami din. Pero kung titingnan mo, during their kabataan, hindi man sila greatest player noon, pero magaling silang mag-utilize ng mga talents ng tao nila to achieve one common goal. Yun ang leader, mga istorya. Kaya, yun lang muna, katangian ng isang leader. He's not insecure, but he is a good, he's not insecure, but he knows how to maximize the talents, the potential of his people. Yun lang. So, pagpatuloy natin ito, katangian ng isang leader sa ating susunod na video. Kaya please don't forget to follow my FB account, Ardison Tolibas Arsua, FB account, my FB page, Papa Space Capital RD, Mag-Istorya Ta Info Vlogs YouTube channel, and Ardison Tolibas Arsua TikTok account. Till next time po.